Ngayon po ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston. Para sa ilang tsuper, isa itong sakripisyo para maipagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, sa ngayon ay inaabangan yung pagdating ni Vice President Sara Duterte dito sa command center ng MMDA. Gusto raw kasi mangumusta ng Vice Presidente at bibigyan siya ng briefing tungkol sa sitwasyon ng nationwide strike dito mismo sa command center ng MMDA. Sa inisyal na monitoring ng MMDA, 11 ruta ang apektado sa unang araw ng tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston. Ito'y ilang ruta sa Manila, Muntinlupa, Alabang at Quezon City. So far, nasa 66 na mga sasakyan na raw ang na-dispatch sa mga apektadong lugar. Nag-deploy ang MMDA at mga LGU ng mga coaster, bus, maging e-trike para alalayan ang mga commuters na hirap makasakay. Sa may Quezon City, kanina ay nakabantay ang ilang traffic enforcers sa isa sa mga protest areas ng Piston. Inaabangan na rin nila kung dumarami na yung mga stranded na pasahero para magpapunta ng libreng sakay. Inabutan namin yung pagdating ng isang bus na nasakyan ng mga commuter na wala nang masakyan. Isa sa mga nakausap namin, hindi na ito nahintay. Nag-order na siya sa isang ride-sharing app dahil halos 30 minutes na raw siyang nag-aabang ng masasakyan. So kung 15 pesos lang yung bayad niya sa isang sakay ng jeep, ngayon 100 pesos. Hindi na lang daw siya mag-aalmusal. Sakripisyo rin ito para sa mga nagwewelgang jeepney driver at operator. Wala kasi silang kikitain ngayong araw, pero kung hindi raw kasi nila ito ipaglalaban, tuluyan na silang mawawala ng hanap buhay. Sabi ng isang driver na aming nakausap, sana huwag silang piliting sumali sa malakorporasyon na kooperatiba. Mawawalan daw kasi sila ng hanap buhay. Yung nakausap namin, sinubukan na raw magmaneho para sa isang kooperatiba ng modern jeep. Kung hindi naman daw maabot yung quota sa araw na yon, binabawasan yung arawang sahod. Hindi na rin daw tumatanggap ng mga matandang driver. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. May libreng sakay po ang ilang LGU sa Metro Manila para hindi mahirapan ang mga commuter ngayon pong may tigil pasada. Sa Valenzuela, mayroong libreng sakay sa mga rutang Paso de Blas papuntang Malinta, pati mga biyaheng Malanday at Polo papunta naman ng monumento sa Caloocan. Sa Malabon, may libreng sakay rin po papuntang monumento. Gayon din mula Gasak papuntang Letre at Navotas. Sa Quezon City, may libreng bus service mula sa Quezon City Hall papuntang Cubao, Litex o IBP Road, General Luis Street, Mindanao Avenue via Visayas Avenue, Gilmore Avenue, C5 o Ortigas Avenue Extension at Muñoz. May libreng sakay din ng bus sa Welcome Rotonda papuntang Aurora Boulevard, Katipunan Avenue. Sa Muntinlupa naman, Alabang Viaduct papuntang Sukat ang libreng sakay. Pati po sa RMT Tunasan, Paalabang, South Station pa Buen Camino at Sukat at Biazon Road papuntang Poblasyon. Ang libreng sakay sa Parañaque dadaan naman sa Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road hanggang Baclaran, Ninoy Aquino Avenue, Quirino Avenue at East and West Service Roads. Balikan po yung mga libreng sakay na yan. Dahil din po sa tigil pasada ngayong araw, suspendido ang number coding scheme ng MMDA. Good news naman sa mga motorista ngayong pong linggo, may rollback simula po bukas sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, may tapyas sa kada litro ng gasolina na 75 centavos. 65 centavos naman para sa diesel. Meron ding bawas presyo ang Sea Oil sa kerosene na 60 centavos kada litro. Ito na ang ika-4 na sunod na rollback para po sa diesel at kerosene at ikatlo naman para sa gasolina. Nakumpiska sa Quezon City ang 170 kilos na karneng baboy na mula sa mga iligal na katayan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Tumulak papayatas ang mga taga Quezon City Veterinary Department kasama ang Quezon City Police District. Pagdating sa target location, naabutan ng ilang lalaki na nagtatanggal na ng balahibo ng kinatay na baboy. Sa gilid lang ng kalsada ginagawa ang pagkatay. Agad kinumpiska ang mga kutsilyo na gamit sa pagkatay. Sa di kalayuan, isang tindahan at katayan pang naabutan. Nagkalat pa sa kalsada ang dugo ng kakakatay lang na baboy. May buhay pang ang baboy na nakapila na para katayin. Ayon sa Quezon City Veterinary Department, bawal ang tinatawag na katay-bahay. Sa lata lang nila pinakukuluan yung tubig. Sa lansangan lang nila kinakatay yung baboy. Walang kalinis-linis. Yung kutsilyong ginagamit nila, kalawangin pa.
Dalawa lang ang lehitimong katayan sa Quezon City, ang Novaliches Slaughterhouse at isa pa sa Project 8. Kung sa Quezon City man daw inaalagaan ng mga baboy, bawal din daw yan. Kasi highly urbanized ang Quezon City. Sa mga probinsya, dapat doon lang sila nagre-raise ng mga baboy. Ayon sa isa sa may-ari ng sinalakay na katayan, marami din namang nagkakatay dito eh. Siyempre po, yun lang naman ang naming hanap buhay. Alam naman po namin na marangal na trabaho yan. 170 kilos ang nakumpiskang karne ng baboy na dadalhin sa condemnation pit para ibaon. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabilisang balita. Patay sa pamamaril ang bagong halal na kapitan ng barangay Kalitlitan sa Aritao, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon, nasa loob po ng kanyang bahay ang biktimang si Rolando Serapon nang biglang pagbabarilin ng nakamotorsiklong salarin. Patuloy ang investigasyon at pagtugi sa suspect. Sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, natagpo ang patay ang mag-live-in partner sa tinutuluyan nilang kubo. Mismong ang may-ari po ng lupa na binabantayan ng mga biktima ang nakadiskubre sa mga bangkay nina Feliciano Leagoso at Susan Hiliwagan. Pareho po silang may tama ng bala sa katawan. Na-recover din sa lugar ang isang shotgun, revolver at mga bala. Base sa pangunang investigasyon, posibleng nadamay sa away lupa ang mga biktima. Dalawang silver medal ang napalanunan ng mga Pilipinang atleta sa international stage. Sa Texas, Amerika, nakuha po yan ni Agatha Wong sa 16th World Wushu Championships. Nakascore po siya ng 9.776 sa Women's Tai Chi Chuan category. Sa tennis naman, second place din si Alex Ayala kontra sa pambato ng France. Lumaban po siya sa ITFW 40 Women's Singles Finals sa Luxembourg. Ang final score, 1-6 at 5-7. Ito na ang mabilisang balita. Dalawa po ang patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyan nilang tricycle sa barangay Pagdilaw sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Base po sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang driver. Galing inuman ang mga biktima na bibilisan ng pagkain sa kabilang bayan. Sugatan naman ang isa pa. Patuloy ang investigasyon. Sa Ilagan City, Isabela, nahulog sa tulay ang isang kotse. Ayon po sa police report, sugatan ang driver at mga kasama niya. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng aksidente. Libo-libong halaga po ng umano'y iligal na droga ang nasabat sa dalawang naaresto sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin, exclusive. Lumapit at pumasok ang dalawang pulis na nagpanggap na buyer sa kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada sa barangay Santa Lucia, Quezon City. Go na, kuya! Go! Nang inilabas sa isa sa mga pulis ang kanyang kamay mula sa kotse, hudyat na nagpositibo na ang drug bypass operation. Positive. Positive ha, mga pulis kami ha. Inaresto ang isang lalaki at isang babae. Ang mga droga nakalagay sa coin purse. Base dun sa information and dun sa validation na isinagawa natin, ang subject of operation talaga natin is yung lalaki. So kasabwat niya rito yung isang babae na nahuli natin. Nakakuha mula sa mga sospek ang nasa 50 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon sa pulisya, ibinabagsak ng dalawang droga sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Karamihan sa mga parokyano nito, hindi street level, kundi yung mga nag-distribute din or yung nagbebenta. Maari, nakakapag-dispose sila ng 50 grams per week. Kaya nilang ilabas yung ganun. Ang 47 anyos sa lalaking sospek, ikatlong beses nang makukulong. Dati na siyang nasampahan ng kasong may kinalaman din sa droga at illegal possession of firearms. No comment po ako din sir, hindi po sa akin din sir. Gihit naman ng 49 anyos sa babaeng sospek. Pinangakuan siya na bibigyan ng 1,000 piso kapag na-deliver niya ang item. Pinabot lang po. Alam niyo kung droga yung dala niyo? Ba't kayo napasok sa dito? Nailangan lang po. Inaalam pa ng QCPD ang source ng droga ng mga sospek. Maharap ang dalawa sa reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nag-weekend na maulan ang ilang taga-Visayas, pati na sa Bicol, Isabela at Cagayan. Nagbabalik si James Agustin. Binahang 12 barangay sa Northern at Eastern Samar dahil sa ilang araw na pag-uulang dulot ng low pressure area at shear line. Kabilang sa mga apektadong lugar sa Northern Samar, ang Katarman, Babatngon at Lope de Vega. 7 pamilya sa mga nasabing lungsod ang pinalikas na sa evacuation center. May mga inilikas din pamilya mula sa ilang barangay sa Hipapad, Eastern Samar. Binahari ng ilang mababang lugar sa Bohol, dulot ng malakas na ulan. Nagmistulang ilog ang kalsadang yan sa Tagbilaran City. Ang ilang motorista sinuong ang baha para makatawid. Dahil din sa masamang panahon, gumuho naman ang lupa sa gilid ng National Road sa barangay Poraran sa Baras, Catanduanes. Pahirapan ng clearing operations bago muling binuksan ang kalsada para sa mga motorista. Maghapong pag-uulan din ang naranasan sa Isabela at Cagayan. Ayon sa Pag-asa, pinagsama-samang epekto ito ng amihan, shear line at ng trough o yung extension ng low pressure area. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na kumandidato bilang Pangulo ng Bansa. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President and lalong-lalo na ang President. Alam niyo naman lahat yan na sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Kasunod po yan ng pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag na siyang mag-ambisyon na maging Pangulo. Sabi pa ng nakatatandang Duterte, and I quote, "Ibigay mo na lamang ang bayan sa kanila." End of quote. Ayon sa Vice Presidente, kahit naman may plano siya, plano pa rin ng Diyos ang mananaig. Nilinaw rin ni VP Sara na okay sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw siyang may tiwala pa rin sa kanya ang Presidente. Samantala, bago umuwi sa Pilipinas, nakipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilan nating kababayan sa California at Hawaii sa Amerika. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Aloha, Connie. Mag-alas 5 na ng hapon ngayon dito sa Honolulu, sa Hawaii. At kanina nga sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa imbitasyon ng US Indo-Pacific Command kung saan siya ang kauna-unahang Pangulo ng ating bansa na tumungtong sa naturang military base, ay napag-usapan daw nila kung paano mas mapapalakas pa yung kapasidad ng ating bansa pagdating sa mga isyong pangseguridad. Kanina sa roundtable meeting sa Daniel Inouye na Asia-Pacific Center for Security Studies na pinuntahan din ni Pangulong Bongbong Marcos, diretsahan niyang sinabi na kailangan natin ang tulong at suporta ng Amerika at ng iba pang mga kaalyado para ma-secure o maprotektahan ang West Philippine Sea, habang iginiit niya na hindi natin kailanman isusuko ni isang parisukat na pulgada o square inch ng ating teritoryo. Katatapos lamang din ng kapihan ng Pangulong Bongbong Marcos sa media, at dito binalikan niya ang napakagaganda raw nilang mga alaala ng pamilya Marcos dito sa Hawaii. At sinabi nga niya sa atin na nanghihinayang si dating First Lady Imelda Marcos na hindi siya nakasama sa Pangulo sa pagbabalik niya dito sa Hawaii. Pinaka-namiss daw niya yung mga tao rito, at binanggit din niya on a more personal note na isa rin daw siyang beach person. At hindi rin siyempre pinalagpas ng Pangulo ang pagkakataon na makapiling ang Filipino community dito sa Hawaii. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! Hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa pagbalik niya rito sa Hawaii. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahigit 3 dekada, nagbabalik ng Hawaii si Bongbong Marcos. Pero ngayon, bilang Pangulo na ng Pilipinas. Sa Hawaii na exile ang kaniyang pamilya ng halos 6 na taon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. People do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa Makiki silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kaya hindi ko makakalimutan. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back to all of those people
who went out of their way to keep us comfortable. Isa sa mga sumadya sa pulong sa Filipino community ang 90 anyos na si Joe Lazo, isa sa matatalik na kaibigan ng mga Marcos. We had fun together because, as I said, I was the one who defended him when nobody wanted him to stay. And everybody was against him. I was beside Marcos when he passed away. We called Bang Bongbong because Bongbong was in San Francisco area. Then he came. Then when Bongbong arrived, he said, "Daddy, nandito na ako." Then after the Bongbong said that, then he passed away. Bakit nandyan yung Joe Lazo? Mas loyalista pa sa Marcos yan kaysa sa'yo. At yan ang mga tumutulong sa amin. Those are the people, these are the people who have been, who really were that we as a family, we as individuals, owe a debt of gratitude. Naroon din ang dating Presidential Security Command ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Maging ang kanilang mga kababayan sa Sarat, Ilocos Norte na sa Hawaii na naninirahan. Lahat ng mga Pilipino rito, lalo-lalo na sa aming mga taga Ilocos Norte at sa Sarat dahil doon ipinanganak si Apo Lakay. Napakasaya namin mga Ilocano dahil may isang Marcos na naman na babalik sa pagka-presidente. Sa harap ng ating mga kababayan, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa labas ng Hawaii Convention Center, mga rallyista ang sumalubong sa pagdating ni Pangulong Marcos. That he will not get aloha from us, from the Filipino community and the Filipino people here. Hindi po kami nakalimot na hindi po namin nalimutan yung ginawa ng pamilya nila. And we want to also show him na he can't just like come here thinking na he's above the law. No justice has been served. They would think na Hawaii is a bulwark of the Marcoses, and which is probably what he thinks. But there are actually a lot of us, as you can see, na hindi naniniwala sa mga kasinungalingan ni Marcos. Sa Hawaii, nakapulong din ng Pangulo ang mga taga-US Indo-Pacific Command Headquarters. Dumalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base Pearl Harbor Hickam West Philippine Sea Support at nag-alay ng bulaklak sa Pearl Harbor. Bago bumisita sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal na pagpapalawig ng internet connectivity sa bansa. Connie, kanina sa kapihan din kasama ang media, tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga usapin ng lamat sa unit team. At sinabi nga ni President Marcos, he has an excellent relationship with Vice President Sara Duterte on a professional level. He only has good things to say about the Vice President. Hindi rin daw nakakabahala yung mga usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente dahil lagi naman daw may ganyan ang ilang mga political forces basta ayaw na nila sa isang politiko ay lumulutang na yung usapin ng impeachment. Basta ang mahalaga raw, babantayan nila ito ng husto, babantayan nila ito ng mabuti, and hindi nila, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya gustong ma-impeach si Vice President Duterte. She doesn't deserve to be impeached ayon sa Pangulo. At sa ngayon, ilang sandali na lamang ay nakatakda ng tumulak pabalik ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos. Dala-dala niya ang $672 million na halaga ng investment pledges mula sa kanyang partisipasyon sa APEC Leaders Meeting sa kanyang pagbabalik dyan sa Pilipinas. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa Honolulu sa Hawaii. Balik sa inyo, Connie. Mahalo. Maraming salamat, Mariz Umali. Kuha po tayo ng update sa epekto ng transport strike sa gitna at Hilagang Luzon. May ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, nationwide man ang ikinasang transport strike, marami naman sa mga tsoper ang hindi lumahok dito sa Region 3. Halimbawa na lang dito sa Nueva Ecija, may mga nakausap tayong tsoper ng jeepney na hindi sumali. Bukod sa iniisip nila ang maapektuhang mga commuter, nakakahinayang din umano ang kita. 500 pesos yan sa maghapong pamamasada o di kaya'y 1,500 pesos kung 3 araw ang tigil pasada. Sayang nakikita talaga. Kasi nga dahil nga sa, siyempre, hinto ka, paano yung kakainin ng natin, mga pamilya natin. Pangangailangan na pang-araw-araw. Pag namatay kami ng isang araw, hirap Maghahabol na
Ang Autopro Pangasinan hindi rin sumali sa transport strike kaya asahan ng mahigit 1,000 tsoper na papasada. Tutol man sila sa napipintong pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program, hindi naman daw nila isasaalang-alang o isasakripisyo ang mga commuter. 80% na ng mga miyembro ng Autopro ang buo muna ng kooperatiba. Sa Pampanga naman, naglabas ng executive order ang provincial government para kansilahin ang face-to-face classes ngayong araw dahil sa transport strike. Modular learning at online classes muna ang ipatutupad para sa mga estudyante at mag-aaral. Nakabantay naman ang LTFRB sa mga transport group na makikilahok sa tigil pasada. Connie, ayon sa LTFRB, paglabag ito sa umiiral na regulasyon kaya maaring makansila ang Certificate of Public Convenience ng isang tsoper kung lalahok siya sa tigil pasada. Dito naman sa lalawigan ng Nueva Ecija, walang naging problema sa sektor ng transportasyon. Kung merong mang hindi nakapasada ngayong araw, yan ay dahil coding nila. At yan ang latest mula rito sa San Jose City, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Mga kapuso, nakapagtala ang bansa ng pinakamababang temperatura ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, naitalayan sa Baguio City. Bumagsak sa 13.4 degrees Celsius ang minimum temperature sa City of Pines. Sa kasaysayan, umabot sa 6.3 degrees Celsius ang pinakamatinding lamig sa bansa. Naranasan din iyan sa Baguio noong January 1961. 17.8 degrees Celsius ang naitala ng mga minimum temperature sa Basco, Batanes ngayong araw. 19.5 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at Tanay, Rizal. 20.4 degrees Celsius naman sa Abukay, Bataan, habang 22.4 degrees Celsius dito naman sa Quezon City. Buong Luzon ang apektado ngayon ng hanging amihan ayon sa Pag-asa, habang itong shear line naman ang umiiral sa ilan pang bahagi ng bansa. Shear line ang nagdadala ngayon ng pag-uulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Bicol at Mimaropa. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Northern at Eastern Samar at Kalayaan Islands. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa halos buong Visayas at Mindanao base iyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ng ilang panig ng Northern at Southern Luzon. Posible ang heavy to intense rains hanggang sa torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya dapat maging alerto mga kapuso. Nakataas ngayon ang red rainfall warning sa Samar at sa northern section ng Samar at eastern Samar. Orange rainfall warning naman sa southern section ng Samar at eastern Samar, habang isinasailalim sa yellow rainfall warning ang Masbate, Sorsogon, Biliran at northern section ng Leyte. Pinaalerto ang mga residente mula sa mataas na banta ng baha o kaya naman ay landslide. Nakataas naman ang rainfall advisory sa Labo, Camarines Norte. Asahan ang malalakas na ulan doon. Tatagal ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ng umaga. Mababa naman ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila, base iyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Nang dahil sa walang suot na helmet, nabistong isang menor de edad sa Cavite na suspect pala sa pagpatay sa may-ari ng sinasakyan niyang motorsiklo. Sa Bulacan naman, may naaresto dahil sa pangingikil umano sa dating ka-live-in. Balitang hatid ni James Agustin. Magkausap ang dating mag-live-in partner na yan sa isang kainan sa Bulacan. Nang abutan ng babae ang lalaki ng isang sobre, inaresto na siya ng Malolos at Kalumpit Police. Ang 39 na taong gulang na sospek, kinikilan umano ang biktima ng 5,000 piso, kapalit ng pagbura sa kanilang masiselang video. Pinilit pa umano ng lalaki na makipagtalik sa kanyang dating live-in partner. Ayon sa biktima, ikinakalat ng lalaki ang kanilang video sa social media matapos nilang maghiwalay. Depensa ng sospek, ginawa niya lang ito bilang ganti sa pagsama umano ng biktima sa ibang lalaki. Ang pagkikita raw nila sa kainan ay para sa closure ng kanilang relasyon. Bukod sa umano'y sextortion, inirereklamo rin ng biktima ang sospek sa umano'y panghihipo sa kanyang anak na babae noong nagsasama pa sila. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
Hinarang sa isang checkpoint sa Magallanes, Cavite ang 16 na taong gulang na motorcycle rider. Wala kasi siyang suot na helmet at wala rin plaka ang minamanehong motorsiklo. Wala rin siyang lisensya. Kalauna na pag-alamang sospek palang minor de edad sa pagkamatay ng may-ari ng gamit niyang motor. Ayon sa pulisya, tugma ang mga dokumento ng nawawalang motorsiklo sa gamit ng sospek. Hindi naman itinanggi ng sospek ang krimen. Aniya, kainuman niya ang biktima noong October 26. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo at dahil sa kalasingan, nauwi raw ito sa pananakal sa biktima na kanyang ikinamatay. May isa pa raw siyang kasama na mangyari ang krimen na tumulong sa kanyang ihulog sa sapa ang katawan ng biktima. Maharap ang minor de edad na sospek sa patong-patong ng reklamo, kabilang ang murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ping, ping, ping! Oras na para makakain daw. Mga kapuso, di ba sinasabi nga, di ba, Aubrey, na pampahaba ng buhay yung pagkain daw ng pansit, di ba? Oo, kaya laging may pansit pag birthday. At dito nga ho sa atin, sa Pilipinas, maraming klase tayo ng pansit, di ba? Pero itong si Chef Boy, may ibibida na extra special na pansit na tatak ng mga Caviteño. Eh kasi yan si Chef Boy, taga Cavite yan. Oo nga. Kaya tuturuan niya tayo kung paano yan gawin. Good morning, Chef! Hi, Chef Boy! Good morning, Aubrey. Yes, ang tawag sa pansit namin dito sa Cavite ay pansit pusit. Ayan, gusto ko yung pagkasabi Cavite. Oo, pansit pusit. Oo. Ano bang special, Chef, dito sa pansit na pusit na ito? Pansit pusit. Nako ko, maganda kasi dito sa Cavite, tuno ko Caviteño talaga. Ano po siya, may pusit na gamit din yung tinta, kaya siya nangingitim ng ating pansit. At kulay tang itim talaga. Ang kinalabasan talaga niya, para siyang pansit pero itim. Oh, diba? Sarap. Color black na pansit. Ano kayang pampalasa sa pansit pusit, Chef? Nako, ito sa Cavite, napakarami po talaga dito kamyas. O kaya yung balimbi, alam mo balimbing? Oh, yes. Pwede rin. Yun ang ginagarnish namin sa ibabaw ng pansit. Kaya kasi pag kinain mo, parang naglalaway ka kasi kamyas. Naglalaway na nga ako. Oo nga. Sinasabi niyo pala. Patikim nga. Ano ba yan? Sige nga. Kaya nga Kuni, Aubrey, chibuga na tayo. Ito na ang aking pansit na pusit ng Cavite. Panoorin natin. Mga kapuso, nandito pa rin tayo sa GMA Cavite. At dahil dyan, may isishare ako sa inyo isang pinagmamalaki ng Caviteño, ang pansit pusit. Hindi pwede mawala ang pusit. Kapag nilinis mo to, tanggalin mo yung ink. Huwag nyo itapon dahil yan ang magkukulay sa pansit na itim ng Caviteño. So start with, lagyan natin ng konting mantika. Ang unahin natin, siyempre naman, sibuyas. Then, garlic. Talagang Pilipinong-Pilipino ay Caviteño. Talagang ginagamang Italyasi. Then, of course, yung ating celery. Alright, ngayon nilagay natin ang ating pusit kaagad. Yon. Iniwan ko po ng strips, Yon. Alam niyo ba, mga kapuso, ang pusit, good source of vitamin C at saka iron. Tinan mo bukong may tinoa itim at calcium. Pero, in the moderation pa rin ang pagkain yan sa ating pusit. Hindi lagi na lang lagi. Moderation pa rin. Okay? Antayin natin medyo matusta ng konti. Gusto ko lutong-lutong. Medyo nagmamantika. Lagyan natin ng konting yum salt. Lagyan natin ng soy sauce. Yuhu! Siyempre, crush na pepper. Crush. Then, patis. Gusto niyo ba manghang? Isa muna, mamaya garnish yung dalawa, okay? You know? Masarap sa pansit na Cavite pag gamit yung manghang ng konti. Lagyan natin ang black pepper. Ulit, para dumami. Ngayon,
Ilagay natin sa... Lalagyan muna ang kalahati. Yun o. Kalahati lang. Lagyan sa baw. Siyempre, gugupitin natin ang ating sutang. Hindi po pwede na pagkahaba-haba, ha? Yan. Dapat ay gupitin. Kalahati, ilagay natin ang ito. Sutang na agad. Bago natin ilagay ang ating squid ink. Yung ink. Sa Bisaya, ata. May itim na nga. Lagyan natin ng konting stock. Chicken stock or seafood stock. Yan. Yan na yan. Yan natin na kumulo ulit. Then, mayroon siyang suka. Alright. Alam niyo ba yung suka? Bakit nilalagyan ang pansit? Para iwas panis. Yan natin. Ganyan pagtikim. Abay na po ko sarap na rin. Ay lintik na walang gante pa'y kumakain ka. Ay talagang napakasarap. Wow! Pansit na itim. Ilagay na natin sa gitna. Para lalong masarap. Kung may balimbing ka, balimbi o bilambing, pwede pong lagyan. Yan. Masarap po yung mais yung masim. Tapos ilagyan pa natin ng sili. Sa ibabaw. At ito na mais sa ibabaw rin. Aba. Ay, napakaganda. Tapos lagyan natin ang crispy of our garlic. Alright, so lagyan natin ng kinchay. Yum, yum, yum. Ping, ping, ping. Ito na. This is it, pansit. Ito na ang ating pansit pusit na maitim. Ano pang hinihintay nyo? Chibuga na! Update pa rin po tayo sa nangyayaring tigil pasada sa ilan pang probinsya sa Luzon. May ulat on the spot si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise? Connie, no to jeepney phase-out. Yan ang hinaing ng Southern Tagalog Region's Transport Sector Organization o Starter Piston sa kanilang isinasagawang 3 araw na tigil pasada. Alas 6 pa lamang ng umaga, nagtipon-tipon na ang nasa 200 mga tsoper sa Laguna para sa malawakang tigil pasada kontra jeepney phase-out. Ayon sa pamunuan ng Starter Piston, layon ng transport strike na iparating sa gobyerno ang posibleng magiging epekto ng pagkawala ng mga tradisyonal na jeep sakaling matuloy ang jeepney phase-out. Malaking kawalan daw ito para sa mga tsoper na iisa o 2 lamang ang pagmamay-aring jeep. Dahil sa tigil pasada, kanselado ang face-to-face classes sa mga lungsod ng Binyan, Calamba, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao at maging sa Los Baños, Laguna. Samantala, kung may tigil pasada sa Laguna, siya naman ang dating at alis ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe ngayong araw dito sa Batangas City dahil hindi sila nakaisa sa transport strike. Sabi ng ilang mga tsoper, wala rin naman daw mangyayari kung makikilahok pa sila rito. Mas mainam pa raw ang pumasada kaysa walang makain at may pambili ng mga kakailanganin sa araw-araw. Ayon sa Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association o BACJODA, nag-consolidate na rin ang ilan sa mga transport group sa lalawigan at sa tingin nila, hindi na gaanong makakaapekto ang PUV modernization sa ilang traditional jeepney drivers dito sa Batangas. Connie, sa panayam natin kahapon sa starter piston o doon sa mga gumagawa nitong tigil pasada, maaari pa raw ma-extend ang 3 araw na malawak ng tigil pasada. Depende yan doon sa simpatsya ng mga drivers na gumagawa nitong tigil pasada sa Laguna. Samantala, nakaantabay naman daw ang LTFRB sa isinasagawang tigil pasada ng mga tsoper ngayong araw. Yan muna, latest mula dito sa Batangas City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Samantala, kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa Mindanao na nilindol noong pong Biyernes. May ulat on the spot si Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni?
Koni, umakyat na sa 9 katao ang namatay sa lindol sa Mindanao base sa pinakahuling ulat ng otoridad. Dumagdag sa listahan ang 2 mag-inang natabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa Glan, Sarangani Province. Kaya sa Sarangani, umakyat na sa 5 katao ang kumpirmadong patay. Ayon sa MDRRMO Glan, unang napaulat na namatay ang isang lalaki na natamaan ng bakal sa ulo nito sa loob ng kanyang hardware store. Dumagdag din sa listahan ng mag-ina na narecover noong Sabado na natabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa Purok Mabuhay, Barangay Mudan. May narecover din na bangkay ang otoridad sa Barangay Kaltuad. Sa parehong bayan na patuloy pang inalam ang pagkakakilanlan. Nahulog daw ito sa bangin sa kasagsagan ng lindol. Samantala sa Malapatan, Sarangani naman, patay ang isang magsasaka na nagulungan ng bato sa kanyang sakahan ng lumindol. Isa ring 78 anyos na lalaki na isang pastor sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang patay matapos magulungan rin ng bato na tumama sa kanyang likod sa kasagsagan ng lindol nang lumabas ito. Sa General Santos City naman, sa report ng CDRRMO Jansan as of today, nasa 22 na mga biktima na lang ang nanatili sa mga hospital na may chronic illness mula sa mahigit 500 na individual na isinugod sa ospital matapos ang lindol noong Biyernes ng gabi na halos mga estudyante. Patuloy pa ang ginawang assessment ng CDRRMO kung magkano ang iniwang danyos ng lindol sa mga istruktura na nasira. 3 rin ang kumpirmadong patay sa lindol sa lungsod. Sa datos na inilabas ng NDRRMC ngayong umaga, nasa 9 na ang kumpirmadong patay sa lindol sa Mindanao. Sa kabuuan, nasa 12,885 naman ang mga apektadong individual. Kahapon namahagi na ng tulong ang DSWD sa mga biktima ng lindol. 3,000 family food packs sa General Santos City, habang 5,000 family food packs naman sa Sarangani Province. Ayon sa ahensya, prioridad din nila na tulungan ang mga temporary displaced worker mula sa 5 mall sa General Santos City na hindi pa makakabalik sa trabaho. Wala pang naibigay na datos ang LGU sa Jansan kung ilan lahat ang mga manggagawa na hindi pa makakabalik sa kanilang trabaho. Suspendido rin simula ngayong araw ang klase sa mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Koni, ayon sa mga residente na hanggang ngayon nanginginig pa rin sila sa takot dahil sa nangyaring pagyanig noong Biyernes. Nakahanda naman ang otoridad sa gagawing stress briefing para sa mga biktima ng lindol. Koni. Maraming salamat, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapapasok lamang po na balita, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na may tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa press conference ng MMDA ngayong umaga, sinabi ni Duterte na napag-usapan nila ang tungkol sa umuugong na impeachment laban sa kanya. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. Gusto nyong i-surprise ang inyong loved ones? Naku, baka presence nyo lamang po, pwede na. Happy birthday! Yan po ang nakakaantig na birthday surprise ng OFW na si Stacy Claire Peranya para sa kanyang nanay. Ayon sa kanyang kapatid na uploader ng video, 6 na taong hindi nakauwi sa Pilipinas si Stacy na isang nurse sa Canada. Kaya naman sa 50th birthday ng kanilang nanay noong September, umuwi siya. Matagal-tagal ding itinago ang sorpresa, ha? February pa lamang daw kasi ay nakabook na ang ticket. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.